Hello mga karelasyon, may napapansin ka ba sa tropa niya, sa mga barkada niya, ang kulit-kulit niya, sa mga katrabaho, ka-office mate niya, napaka-gentleman niya, sa social media, ang lambing niya, sa mga comment, sa mga iba, lalo na pagdating sa mga kababaihan. Pero pagdating sa'yo, parang pang-customer service lang ang turing niya or pakikipag-usap sa iyo. Ang tanong, bakit mas sweet siya sa iba kaysa sa'yo? So sa video na ito, ating aalamin ang mga dahilan kung bakit ganyan ang napapansin mo sa partner mong lalaki. Number one, ito yung comfort zone ka lang niya. Dito na nag-umpisa or nagsisimula ang pagbabago. Noong nanliligaw pa lang siya, todo performance ang ipinapakita sa iyo. Effort, consistency, at lambing overload. Pero nung naging kayo na, naging secured na yung relasyon nyo, nagbago na. Bumaba na yung intensity ng dating ginagawa niya. Bakit? Dahil ang tao, natural na nag-e-effort kung may hinahabol, merong gustong makamit. Ang problema, kapag nakamit na niya ito, nakuha na niya ito, nagiging relax na. Sa sobrang secure at relax na niya, pakiramdam mo ay binabaliwala ka na niya at doon na nag-uumpisa ang pag-iisip mo. Number two, mas madali siyang maging sweet sa iba dahil walang emotional accountability. Kapag sweet siya sa iyo, may responsibilidad, may expectations, at may consequences. Kapag sa iba, walang pressure, walang commitment, mas madaling magpa-cute, magpa-charming kung walang pananagutan. Kaya minsan, sa ibang babae siya, mas nagiging magaan makipag-usap dahil hindi siya required na maging consistent. Kaya kahit anong sinasabi niya, pambobola, walang pressure siyang nararamdaman. Madaling maging mabait sa taong hindi mo kailangang panindigan. Kaya pakiramdam mo, sweet na sweet siya doon sa ibang mga tao, lalo na sa ibang babae. Number three, validation boost. May mga lalaki na hindi sapat ang validation mula sa kanilang partner. Kailangan nila ng external ego boost. Kapag may ibang babaeng tumatawa sa mga biro niya, nabubuhay ang kaniyang pride, ang ego niya. Kapag may pumupuri, nagko-compliment sa kanya, nare-refresh ang confidence niya. Hindi ibig sabihin may kabit na agad-agad, pero ibig sabihin may kulang sa kaniyang self-esteem. Kumbaga, nabubuhay muli yung kaniyang dating pakiramdam. Kapag ang lalaki ay addicted sa validation, hindi sapat ang iisang babae. Number four, hindi ka na niya tinatrato bilang babae. Ang trato lang niya sa iyo ngayon ay parang ordinaryong tao na lang. Alam mo kung bakit siya gentleman sa iba? Dahil gusto niyang magpa-impress. Eh bakit sa'yo? Hindi na siya nai-impress. Naging komportable siya ng sobra. At minsan, ang sobrang comfort ay nagiging sanhi ng complacency. Nagiging complacent, kampante siya pagdating sa'yo.
Kapag tumigil ang lalaki sa pagpa-impress sa'yo, tumigil na rin siya sa pag-value, sa excitement ng relationship ninyo. Number 5, may resentment na hindi naaayos or napag-uusapan. Ito ang hindi gustong marinig ng marami. Minsan, kaya sila nagiging malamig sa'yo dahil may namuong sama ng loob. Unresolved argument. Feeling niya, hindi mo siya naiintindihan. Pakiramdam niya, lagi siyang mali at ikaw ang madalas na tama. At madalas talaga, yan ang nangyayari sa isang relasyon. Kaya siya nagiging sweet sa iba dahil doon wala siyang daladalang bagahe. Hindi lahat ng malamig ay mayroon ng iba. Minsan pagod lang siya sa dynamics ng pagsasama ninyo. Number 6, hindi na siya nakakaramdam ng challenge sa relasyon ninyo. Ito ang isa sa pinakadelikado kapag ang lalaki ay hindi na stimulated emotionally, intellectually, o physically. Hahanap talaga yan ng excitement sa iba. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil naging predictable na ang lahat. Naging boring na, wala nang bago. Humans, lalaki man or babae, crave novelty. Kapag ikaw na lang ang naging laging available, ikaw na lang ang laging umiintindi, ikaw na lang ang laging nag-a-adjust, unti-unting nawawala ang thrill. Ngayon, ang masaklap, ang thrill ngayon ay hahanapin sa labas. Number 7, may ibang babaeng gusto niyang i-impress. Minsan, kaya siya naging sweet sa iba, lalo na kapag babae yan, dahil gusto niyang magustuhan siya ng babaeng yon. Dumidiskarte na siya. At kapag may intent na magustuhan, may potensyal na attraction. Hindi lahat hahantong sa cheating, pero lahat nagsisimula sa atensyon. Kung mas invested siyang magpakitang gilas sa iba kaysa sa'yo, hindi yun aksidente. Yun ay choice niya. Ngayon, ano nga ba ang dapat mong gawin? Hindi solusyon ang away agad. Hindi rin solusyon ang maghabol. Ang unang hakbang, ibalik mo ang sarili mo sa pedestal. Hindi para magselos siya, kundi para maalala niyang hindi ka ganon kadesperada. Huwag kang maging over-available. Huwag gawing mundo ang lalaking hindi ka naman ginagawang priority. Ibalik ang boundaries. Mag-observe ka. Huwag agad-agad mag-react. Ang lalaking totoong invested sa relasyon nyo, sa'yo, kapag naramdaman niyang may pagbabago, mag-a-adjust siya. At ang lalaking hindi, magpapatuloy lang yan. At doon mo makikita ang sagot. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Kapag mas sweet siya sa iba kaysa sa'yo, hindi ibig sabihin kulang ka. Pero maaring nasanay siya, naging kampante siya, o hindi na siya naging ganon ka-invested. Ang tanong ngayon, hindi na bakit siya naging ganon. Ang dapat mong itanong sa sarili mo, hanggang kailan mo papayagan na ikaw ay hindi ginagawang priority.